Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Dolores, 47 anyos at kasalukuyang naninirahan sa lalawigan ng Antique. Isa po ako sa masugid na sumasabaybay ng mga bagong upload na stories sa inyong channel. Nakahiligan ko na ang pakikinig ng mga nakakatakot na kwento na pinapadala ng inyong mga sender. Dahil sa mga narinig kong mga istorya tungkol sa mga aswang ay nahimok akong ibahagi sa inyong programa ang sarili kong karanasan nang magtanan kami ng aking nobyo taong 1992 sa buwan ng Mayo. Ay nasa 16 anyos pa lang ako at maagang nabuntis dahil sa pagiging palakera ko. Medyo may kalandian din kasi ako ng mga panahong iyon kaya't maaga akong nabuntis. Gayunpaman, kahit na nagdadalang tao ako ay pinanindigan naman ito ng aking nobyo. Naitago na lang natin sa pangalang Enteng. Tubong Ilongga ako at naninirahan noon sa Bacolod. Parehas kami lumaki ni Enteng sa nasabing probinsya at halos matagal ko na itong kakilala simula nung nag-aaral pa ako ng elementarya. Dahil nabuntis ako noon ni Enteng ay naapektuhan pati ang pag-aaral ko, dahilan para magalit sa akin ang mga magulang ko. Hindi rin boto ang mga magulang ko sa taong nakabuntis sa akin dahil kilala si Enteng sa lugar namin bilang basagolero at sakit sa ulo ng kanyang mga magulang. Ngunit mahal ko si Enteng at ipinaglaban ko ito sa aking mga magulang dahil nais nilang paghiwalayin kami. Hindi raw mahalaga sa kanila kung lumaki ang anak ko na walang ama, kesa naman pakisamahan ko ang walang kwentang lalaki dahil palakero at basagulero nga ito sa aming lugar. Tumigil na rin sa pag-aaral ang aking nobyo dahil pinahiya ito ng aking mga magulang sa aming paaralan. Pati na rin sa mga kabaryo namin. Isang gabi, palihim kaming nagkita ni Enteng sa madalas naming tagpuan dahil may mahalaga raw itong sasabihin sa akin. Dolores, mainit ang dugo sa akin ng mga magulang mo. Pati sina nanay at tatay ay galit sa akin. Plano ko sanang tumungong Antique. Doon muna ako maninirahan kina lolo at lola. Naroon naman ang ibang kamag-anakan ko. Nais mo bang sumama sa akin? Sampit nito sa akin. Mama, magtatanan tayo, Enteng? Utal kong tanong. Parang ganun na nga, Dolores. Sasama ka ba? Sambit muli nito sa akin.
Oo, Enteng. Sasama ako sa iyo. Ayaw kong magkalayo tayo. Hindi rin ako papayag na isisilang ko ang sanggol na walang kinikilalang ama. Sagot ko naman sa kanya. Nang gabing iyon ay napagkasunduan namin na lisanin ang aming lugar at tutungo ng Antique, kung saan naninirahan ang lolo at lola nito. Bukas ng madaling araw din ang nakatakdang pagtatanan namin para walang makakita sa amin. Nang makauwi ako sa amin ay maingat akong nag-iimpake ng personal kong mga gamit. Iniiwasan ko rin makalikha ng ingay dahil natutulog na ang aking mga magulang at kapatid. Matapos kong mag-impake ay nag-iwan ako ng isang liham para hindi rin mag-alala ang aking mga magulang. Subalit, hindi ko inilagay sa sulat kung saan ako tutungo. Nang makarating kami ng terminal ay doon na kami nagpalipas ng gabi sapagkat 3:00 pa ng madaling araw ang nakatalagang biyahe. Gayunpaman, hindi ako nagsisisi na sumama sa aking nobyo kahit na hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan nito. Basta ang alam ko ay mahal ko si Enteng at takot ako mawala siya. Nang makarating kami ng Antique ay agad naman akong ipinakilala ni Enteng sa kanyang lolo at lola, pati na rin sa iba nitong kamag-anakan na halos magkalapit lang ang kanilang mga bahay. Naging maayos naman ang unang araw ko ng pamamalagi sa kanilang tahanan dahil malugod nila akong tinanggap. Simple lang ang pamumuhay ng mga kaanak ni Enteng, pagtatanim ng gulay at pag-aalaga ng mga manok at baboy ang pinagkukunan ng kabuhayan ng kaniyang lolo at lola. Kinabukasan, inutusan si Enteng ng kanyang lola na mamalengke sa bayan. Nais ko sanang sumama, ngunit pinigilan ako ni lola dahil nagsisilipa na raw sa kanilang baryo ang mga dayong aswang. Hindi na rin bago sa akin ang ganoong mga nilalang dahil naniniwala ako sa mga aswang, lalo na't laking probinsya ako. Subalit, nagpumilit ako sumama dahil nais ko rin makita ang ganda ng kanilang lugar. Kaya't walang nagawa si Lola Lagring kundi pumayag, ngunit binigyan ako nito ng santo ara bilang pangontra sa mga bati at pati na rin sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Nang makarating kami ng palengke ay agad naman kami bumili ng mga inutos ni Lola Lagring. Lahat ng iyon ay pangunahing pangangailangan sa pang-araw-araw. Matapos naming bumili ay agad naman kami tumungo sa paradahan ng jeep. Samantala, habang nasa loob kami ng jeep ay hinihintay na mapuno ito ng pasahero, ay isang matandang babae ang nakaupo sa aking harapan at matalim akong pinagmamasdan. "Iha, ilang buwan na yang dinadala mo?" Usisang tanong ng matandang babae sa akin. "Magtatatlong buwan na ho ito, Lola." "Bakit po?" Uwi ka ko naman dito sabay tanong.
Mukhang buo na ang sanggol sa sinapupunan mo. Maaari ko bang hawakan ang tiyan mo? Sambit nito na labis kong ikinagulat. Hindi naman ako sumang-ayon sa sinabi ng matandang babae. Ngunit dahan-dahan nito inilapit ang kanyang kamay sa aking tiyan. Ngunit sinita ito ni Enteng, kaya't hindi nito natuloy ang nais nitong gawin. Tila nainis ang matandang babae sa sinabi ni Enteng, kaya't tinignan siya nito ng masama. Nang mapuno ng pasahero ang jeep, ay agad namang pinaandar ng driver ang makina. Samantala, habang tumatakbo ang sinasakyan naming jeep, ay patuloy nakabaling ang paningin sa akin ng matandang babae at nakatuon ang mata nito sa aking tiyan. Nang mga panahong iyon, "Manong driver, para po," sambit ni Enteng nang makarating kami sa bukana ng sitio na nasa tabi ng kalsada. Nang huminto ang jeep, ay agad naman kaming bumaba ni Enteng at inilalayan ako nito, ngunit bumaba rin ng jeep ang matandang babae. Hindi na lang namin ito pinansin at nagpatuloy kami sa paglalakad papasok sa aming sitio. Saglit kong ibinaling ang aking paningin sa binabaan namin ng jeep at nanatili doon nakatayo ang matandang babae at sa amin nakabaling ang tingin. "Enteng, tignan mo ang matandang babae." Nananatili itong nakatayo sa kabilang kalsada at patuloy tayong pinagmamasdan. Wika ko sa aking nobyo. "Huwag mo ngang pansinin ang matandang yan. Mukha hindi naman siya taga rito." Tanging tugon ni Enteng sa akin. "Enteng, may aswang sa bubungan." Sambit ko dito, sabay turo sa mahabang dila ng aswang na unti-unting bumabalik sa bibig nito. Naghanap si Enteng ng bagay na pwedeng ipanglaban sa aswang. Dahil wala man lang matulis o matigas na bagay sa loob ng aming silid, nagulat na lang kami ni Enteng nang umangil ang aswang habang pagapang-gapang sa bubungan. Hindi kasi ito makababa sa bubong sa hindi ko alam na kadahilanan. Sapagkat ng gabing iyon ay naririnig namin ni Enteng ang boses ni na lolo at lola sa labas ng bahay. Pati ang ilang kaanak ni Enteng ay nasa labas na rin at pinagmumura nila ang nasabing aswang. Magkasama kaming lumabas ng bahay ni Enteng upang alamin ang kaganapan. Nang makalabas kami ng aming tahanan ay ibinaling ko ang aking paningin sa itaas ng bubungan at nakita ko nang malapitan ang kabuuan ng aswang. Hubot-hubad ito, maputla at makintabdi ng balat na halatang naligo ito sa malansang langis. Buhaghag ang mahaba nitong buhok na may mapulang mga mata. Nagtataka rin ako kung bakit hindi ito makababa sa bubungan upang tumakas, sapagkat napapaligiran na ito ng ilang kabaryo ni Lola Lagring. Dahil nagising na rin sila sa ingay ng mga kaanak ni Enteng. Dahil sa pangyayaring iyon ay kinuyog ng taga-baryo ang aswang. Sa bubungan, pinagtulungan nila itong patayin.
gamit ang mahabang kawayan na may karit sa dulo na ginagamit sa pangkarit ng niyog. Halos duguan ang aswang nang bumagsak ito sa lupa at doon nila ito tuluyang pinatay. Matapos nilang paslangin ang aswang, ay bumalik ito sa dati nitong anyo bilang tao. At hindi nga ako nagkakamali ng hinala dahil ang matandang babae nga ang nasabing aswang. Nang gabing iyon ay sinunog nila ang katawan ng dayuhang aswang. Inayos na rin ni Enteng ang nasirang bubong doon sa aming silid. Kinabukasan, habang nag-aagahan kaming lahat sa hapagkainan, ay naisipan kong tanungin si Lola Lagring kung bakit hindi makababa sa bubungan ang aswang na parang may kinakatakutan. Lola Lagring, bakit po hindi makababa ang matandang aswang kagabi sa bubungan? Kung tutuusin, ay kaya naman itong tumalon upang tumakas. Usisang tanong ko dito. Dolores, nang sumigaw ka ng malakas kagabi, ay agad naman kaming nagising ni lolo mo. Nag-aaligaga akong lumabas ng bahay. Bit-bit ang walis tingting. Ipinatayo ko ito sa labas ng ating tahanan sa silid ng dingding para hindi ito makababa at makatakas. Isa ang walis tingting sa kinakatakutan ng mga aswang. Paliwanag naman ni Lola sa tanong ko. Dahil sa sinabi ni Lola Lagring, ay malinaw na sa akin ang lahat. Sa mga nagdaan pang mga buwan, ay isinilang ko ang isang malusog na sanggol. Naging ulirang ama naman si Enteng at hindi kami pinabayaang mag-ina. Nagsusumikap ito magtrabaho para maibigay ang mga pangangailangan ng aming anak. Sa paglipas ng ilang buwan, ay pinag-aral ako ni Enteng at si Lola naman ang nag-aalaga sa aming anak tuwing papasok ako sa eskwela. Dahil sa pagsusumikap namin ni Enteng ay nakapagtapos ako ng pag-aaral at nakahanap ako ng magandang trabaho. Lahat ng kinikita namin ni Enteng ay napupunta ang kalahati kina lolo at lola bilang pagtanaw ng utang na loob. Hanggang dumating sa punto na tinanggap na si Enteng ng aking mga magulang bilang asawa ko. Nung naisipan namin magbakasyon sa Bacolod, hindi maipinta ang labis na kasiyahan ng aking mga magulang nang makita nila ang kanilang apo. Humingi naman ako ng tawad sa mga magulang ko dahil sa pagiging sutil ko. Ngunit pinilit kong baguhin ang aking sarili kasama ang pinakamamahal kong lalaki. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana'y magbigay aral ito sa mga taong nakarinig ng aking istorya hango sa tunay kong karanasan. Ika nga, hindi pa huli ang lahat upang ika'y magbago. Minsan, ang pagkakamali ay siyang nagbibigay daan upang maging matatag tayo at matuto sa tamang landas. Lubos na gumagalang, Dolores ng Antique. Tingin ko rin, mukhang hindi ito taga rito sa inyo. Ang weirdo naman kasi ng matandang yun, ani ko muli kay Enteng. Habang marahan kaming naglalakad, nang makarating kami sa tapat ng bahay nila Lola Lagring,
ay sinalubong naman kami ni Lolo at kinuha nito ang ilang bitbit kong supot. Kahit matanda na ang lolo at lola ni Enteng, ay malakas pa rin sila at mabilis kumilos. Enteng apo, sigurado ka bang dito na kayo maninirahan ng nobya mo? Tanong ni Lola Lagring sa kanyang apo habang kumakain kami ng pananghalian. Opo Lola, dito na kami maninirahan ni Dolores, tugon naman ni Enteng. Wala namang problema sa amin ng iyong lolo kung dito kayo sa amin maninirahan. Pabor pa nga sa akin iyon dahil may kasama na kami dito sa bahay. Ang iniisip ko, paano na lang kung malaman ng mga magulang ni Dolores na nandito siya? Malaking problema yon, sambit muli ni Lola Lagring. Lola, wag po kayong mag-alala. Hindi naman po malalaman ng mga magulang ko na nandito kami sa Antique. Sabat po naman sa sinabi ni Lola Lagring. Mabuti naman kung ganon. Umiiwas lang kami sa gulo, iha. Prangkang namang sabi ni Lola. Enteng, ano na ang plano mo? Huwag mong sabihin na porket na sa puder ka namin ay tatambay ka lang dito sa aming tahanan. Isipin mo, buntis ang kinakasama mo. Kinakailangan mo ring kumilos para makapag-ipon ka ng mga pangangailangan ng kinakasama mo. Kilala kita apo, huwag kang tatamad-tamad dito, tanong naman ni Lolo sa kanyang apo na tila pinagsasabihan. Si Lolo naman, pinapahiya ako sa harap ni Dolores. Magtatrabaho naman ako at saka habang wala pa akong trabaho, tutulungan ko muna kayo sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop. Uwi ka naman ni Enteng na halatang napahiya sa sinabi ng kanyang lolo dahil totoo naman ang sinabi nito. Ewan ko ba kung bakit mahal na mahal ko si Enteng kahit alam ko ang karakas nito. Likas na rin noon ang pagiging tamad nito. Hindi kita pinapahiya, Enteng. Sinasabi ko lang kung ano'ng tama at dapat mong gawin. Hay nako, kayo talagang kabataan ang hilig pumasok sa gulo. Sambit muli ni Lolo at napasinghal ito. Matapos namin mananghalian ay tinulungan ko si Lola Lagring sa pagliligpit ng pinagkainan habang si Enteng naman ay sumama kay Lolo tumungo sa likod ng bahay kung saan nakasadlak ang tangkalan o kulungan ng mga alaga nitong mga hayop. Nalilibang naman ako tuwing nakakasama ko si Lola Lagring. Dahil pala kwento ito, kahit matanda na ito ay makwela pa rin itong kausap. Kinagabihan, habang tahimik ang paligid, ay nasa kasarapan na ng tulog sina Lolo at Lola, pati na rin si Enteng. Ay hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Tila naging madamot sa akin ang gabi. Saglit akong bumangon sa pagkakahiga at tumungo sa kusina para uminom ng tubig. Nanunuyo kasi noon ang lalamunan ko at tila maalinsangan din ang panahon. Habang umiinom ako ng tubig ay nakarinig ako ng mahinang huni ng tiktik. Ayon sa kasabihan, pag mahina raw ang huni ng tiktik ay malapit lang ito. Ibig sabihin, nasa malapit lang ang aswang.
Dahil hindi naman ako matatakutin noon, ay hinayaan ko na lang ang huni ng tiktik. Gasera din ang nagsisilbing liwanag sa loob ng tahanan dahil wala pa sila noong kuryente. Pati na rin ang ibang kaanak ni Enteng. Ngunit nang pabalik na ako sa aming silid, ay tila nararamdaman ko na parang may mga matang palihim na nagmamasid sa akin. Hanggang sa maibaling ko ang aking paningin sa isang sulok ng dingding malapit sa bintana sa sala. Napaiktad na lang ako nang masilayan ko ang mapupulang mata na sumisilip sa maliit na butas ng dingding. At dahil hindi naman ako matatakutin ng mga panahong iyon, ay mabilis kong dinampot ang aking tsinelas at walang habas kong ibinato sa nilalang na sumisilip sa dingding. Matapos kong maibato ang bakya kong tsinelas, ay umangil ito na tila nasapul ko ang mata nito. Narinig ko rin ang mga yabag nito na tila papalayo dahil nagising na ang mga kasamahan ko sa loob ng bahay dahil sa nilikhang ingay ng bakya na tumama sa dingding. Tinanong ako ng mga ito kung anong ingay iyon at sinabi ko naman sa kanila na may binato akong nilalang na sumisilip sa dingding. Dolores, mukhang binibisita ka ng aswang. Malakas talaga ang pang-amoy nila sa buntis, wika ni Lola Lagring. Oo nga Lola, mukhang alam ko na kung sino ang bumibisita sa akin. Maiksing tugon ko naman sa sinabi nito. Hinala ko kasi na aswang ang matandang nakasabayan namin sa jeep kaninang umaga. Simula nang bisitahin ako ng aswang at batuhin ko ito ng bakya, ay hindi na ako muling dinadalaw pa nito. Sa mga lumipas pang mga araw, ay tuluyan na nga akong hindi ginagambala ng nilalang na iyon. Ngunit lumipas ang isang linggo, ay isang pangyayari ang hindi ko inaasahan. Sa kasagsagan ng gabi, habang mahimbing kaming natutulog, ay nagising na lang ako sa maalinsangang panahon. At nadadama ko rin na tila may gumagapang at kumikislot sa maambok kong tiyan. Napamulat at nagilalas na lang ako nang makita ko ang makintab na sinulid na tumutusok sa aking tiyan at pinipilit na ipasok sa loob ng aking kalamnan. Kaya pala nakakaramdam ako ng hapdi at kirot sa aking tiyan. Sinipat ko ng tingin kung saan nagmumula ito at napasigaw na lang ako nang makita ko ang ulo ng aswang na nakausli sa bubungan na gawa sa pawid. Sinira at binutas nito ang bubong upang makapasok ang kanyang ulo. Sapagkat dila pa lang ng aswang ang makintab na sinulid na sumusuksok sa aking maumbok kong tiyan. Dahil sa senaryong iyon, ay napasigaw ako ng malakas. Nagising naman si Enteng at nataranta kung ano ang gagawin dahil naalimpungatan ito sa mahimbing nitong pagkakatulog. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig.
Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.